Talagang tumitindi ang tensyon mga tol dito sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Actually dapat din na nga pinag-aagawan 'to dahil nga naipanalo na natin 'to. Pero dahil matigas nga ang muka ng China mga tol at ayaw nilang kilalanin ang arbitral ruling, ayaw nilang kilalanin ang international law at ang UNCLOS which is permado naman, nakapirma naman sila. Eto ang ating BFAR 'no, ang mga barko ng Pilipinas ay nakatanggap na naman ng matinding pang-water cannon mga tol sa Bajo de Masinloc 'no, tawagin na Scarborough Shoal ata 'to 'no. Sa Bajo de Masinloc mga tol. So nilagyan pa ulit nila ng floating barrier yung dagat mga kapatid. Ang layo nila dito ay nasa 594 nautical miles. Imagine mo kung gaano katigas sa mukha ng mga 'yan, 'di ba? Sabi ng UNCLOS, 200 nautical miles pasok yan sa EEZ. Pero eto, napakalayo na sa kanila, pero sila pa ang gumagawa ng ganito sa atin. Which is, dapat tayo ang gumagawa niyan sa kanila. Pero since wala tayong kakayanan, hindi natin alam kung bakit hindi natin makaya, ayan, tayo ang tumatanggap ng dapat tayo ang nagbibigay mga tol. Sabi rito sa isang balita, mga yan, ayan, barko ng BFAR binomba ng tubig ng China. Ayan yun. Sabi rito, tumagal ang pagtira ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas ng 3 oras mga tol. 3 oras no, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan, iikot sana sa mga isla ang mga barko ng BFAR para mamahagi ng petrolyo at iba pang supply pamasko sa mga mangingisdang Pilipino na lumalaot o pumapalaot sa lugar. Habang binobomba ng tubig ang BFAR vessels, nakabantay naman ng Chinese militia vessels sa di kalayuan mga kapatid. Grabe no? Ang tindi ng China mga tol. So ito mula kay John Reps naman, panonoorin natin tong video. Report niya, balita mga tol. Mga barko ng Pilipinas ginitan. Ginitan ng water cannon ng China. Kaya Bajo de Masinloc nilagyan ng floating barrier. So huwag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. MB5. Muli Nagmamadali sila pumasok. Bakit? May halo asido ba yan tubig? Bukas! Bukas! Wala na, OA lang ako. Pero mga tol, no? Ito, kidding aside. No? Etong ganitong gawain ng China, tulad nga nung sinabi ko kanina, dapat tayo ang gumagawa niyan sa kanila. Kung talagang matindi no, ang ating claim. Kung mahigpit lang talaga ang ating claim. Total, pinaniniwalaan naman nating pasok to sa EEZ natin. 'Di ba? Pinaniniwalaan naman natin at pinanghahawakan natin yung 2016 Arbitral Ruling Awards. Bakit hindi natin magawa yan sa kanila? Kasi sa ibang bansa, normal na kapag pumasok ka sa kanilang sabihin nating waters, ganyan ang gagawin sa'yo. Palalayasin ka talaga, di ba? Sa Indonesia nga, di ba, palulubugin pa barko mo, kaya hulihin ka nila eh. Pero sa atin mga tol, tignan mo kung anong ginagawa sa atin. Sila ang gumagawa niyan sa atin, hindi tayo sa kanila. Baliktad, di ba mga tol? So, may barko naman, kulang sa lakas ng loob o may takot na baka magdala ng tensyon palalo, mag-escalate kung tawagin mga tol. Pero hanggang kailan tayo papayag na ganituhin na lang ng China? Yan lang din naman ang tanong natin mga tol, no? Pwede ka mag-comment sa ibaba, no? So tuloy natin. na namang nakatikim ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. At bukod pa dyan ay itinaboy din ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino at muling nilagyan ng harang ang pasukan ng bahura. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Yung pasukan ng bahura, mga tol, meron silang tinatawag dong lagoon. Ang sabi ng mga pro-China, mga Pilipinong nagpapanggap na Pilipino, pero mga Chinese talaga yon, mga pro-China, ay pro-environment daw sila at hindi daw sila pro-China. Binabantayan lang daw ng China yung lagoon na yon kasi yun ang breeding area ng mga isda. No? Ito tanong, no? Anong karapatan nila magbantay doon? Hindi naman yun pasok sa exclusive economic zone nila, di ba?
Hindi na nila sakop yun, 'di ba? Pero tingnan mo, hinarangan nila, binomba ng water cannon yung ating, BFAR, yung barko ng Pilipinas. Paano nila ipagtatanggol na naman 'yan? Yun na naman ang magiging sagot niyan, mga tol. Binabantayan lang daw ng China yung, environment, yung lagoon, mga tol. Kinundina ng National Task Force on the West Philippine Sea ang iligal at agresibong aksyon na ginawa ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa mga sibilyang sasakyang pangdagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na Datu Sanday, Datu Bangkaw at Datu Tamblot ngayong araw sa regular na BIPAR humanitarian at support mission na nagbibigay ng oil subsidy at grocery pack sa mahigit 30 Filipino fishing vessels malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa pag-uulat na ito, ang misyon ay nagpatuloy. Batay sa mga ulat na natanggap, habang papalapit ang mga sasakyang pangdagat ng BIFAR sa 1.4 hanggang 1.9 nautical miles mula sa Baho de Masinloc, ay sinalubong na ito ng mga Chinese Coast Guard kasama ang mga Chinese Maritime Militia. Maya-maya pa ay lumapit ang Chinese Coast Guard at gumamit na ito ng water cannon para hadlangan at pigilan ang paglapit ng mga BIFAR vessels sa mga Filipino fishing vessels na sabik na naghihintay sa oil subsidy at grocery packs. Ang mga water cannon ay ginamit ng hindi bababa sa 8 beses sa oras ng pag-uulat. Bukod pa rito, ang mga sasakyang pangdagat ng Chinese Maritime Militia ay iniulat na nagsagawa din ng mga mapanganib na maniobra at nag-deploy ng isang long-range acoustic device laban sa mga BIFAR vessels na nagdulot ng matinding pansamantalang discomfort at incapacitation sa ilang Pilipinong crew. Ang paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon ay nagresulta ng malaking pinsala sa mga kagamitan at komunikasyon at nabigasyon ng BIFAR vessels na Datu Tamblot dahil ito ay direkta at sadyang pinuntirya ng mga Chinese Coast Guard. Tinuligsa din ng task force ang deployment ng rigid hull inflatable boats ng China para iwaksi at itaboy ang mga Filipino fishing vessels na sabik na naghihintay ng pamamahagi ng fuel subsidies at food supplies mula sa mga barko ng BIFAR upang maiwasan ang pamamahagi ng makataong suporta. Hindi lamang iligal kundi ito rin ay hindi rin makatao. Bukod dito, iniulat at naidokumento ng mga mangingisdang Pilipino na ang Chinese Coast Guard ay naglunsad ng maliit na bangka kaninang madaling araw upang iligal na maglagay ng floating barrier sa timog silangan ng pasukan ng Baho de Masinloc. Ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay naging hadlang sa pagpasok ng BIFAR vessel sa pasukan ng shoal. Ang iligal na paggamit ng China sa maritime law enforcement powers, interference sa Philippine vessels, harassment at pananakot sa Filipino-facing folk o anumang aktibidad na lumalabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Baho de Masinloc ay paglabag sa international na batas, partikular na sa UNCLOS at arbitral award. So kung makikita nyo dyan, di ba? Wala tayong PCG, walang barko ng PCG. Ang meron lang dito is yung barko ng BIFAR at saka yung mga maliliit na barko ng mga mangingisda, mga tol. Walang nag-guide sa kanilang Coast Guard, walang Navy. Kasi nga talagang kulang na kulang tayo sa assets, mga tol, no? Kaya pala, wala namang pang water cannon tong BIFAR, no? Kaya hindi tayo nakakaganti ng ganyan. Pero tingnan nyo, no, sa bawat bahura o sa bawat lugar na pinupuntahan natin dito sa West Philippine Sea, laging merong barko ng China. Kasi nga napakarami nilang barko. Bukod sa Coast Guard nila, meron din silang China militia vessels na kasama nila para mangharas, 'di ba, mambulas dito sa ating mga barko. So, ito yung dapat na tugunan din ng ating gobyerno, mga tol, no? Dagdagan ng assets yung ating sandatahan. At pag nagawa na natin yun, siguro dumating ang panahon na marami na rin tayong ganito, barko, assets. Baka magawa na natin yun, matagal na nating inaasam-asam na magawa ng ating mga Coast Guard, yung tindigan, yung ating claim na mapalaya sila, 'di ba? Kasi unang-una, tulad nga nung sinabi ni John Reps, illegal, labag sa international law, partikular sa UNCLOS at arbitral ruling, etong ginagawa ng China. Yung international law, wala silang enforcement, wala silang ah, law, 'di ba? Law, batas. Pero walang tagapagpatupad ng batas nun.
'no? Labag sila o tapos ano ngayon para sa China? Ano ngayon? O ano gagawin niyo sa'min kung labagin namin 'yan, 'di ba? Yung gano'n yung angas mga tol, eh. Kasi halimbawa, 'di ba merong tulad naman na binibigay nating example, may batas, wala namang nagpapatupad, wala namang parusa, o ano ngayon kung may batas, balewala 'yan, 'di ba? So gano'n yung ginagawa ng China mga tol, eh. Wala namang kumakastigo sa kanila. 'Di ba? Tayo lang naman mga tol tapos hindi pa rin nila tayo pinapansin o kinikilala. Kasi hindi naman sila takot sa'tin dahil nga sabi ngang gano'n ni Bronner, mahina tayo, 'di ba? Hindi natin kayang physically palayasin sila. So ayun, eto nangyayari mga tol. Kaya paulit-ulit nating mapapanood at paulit-ulit nating masasaksihan ang mga ganitong tagpo at ganitong pangyayari hangga't, hindi natin nakikitang nagbabago pa unti-unti, nadadagdagan pa unti-unti yung assets ng, ating, PCG mga tol. Kaya ito kailangan tutukan ng, gobyerno natin. Ang National Task Force on the West Philippine Sea ay hihilingin sa gobyerno ng China na gumawa ng agarang aksyon upang ihinto ang mga agresibong aktibidad na ito Asa pa tayo diyan. Eh, sila nga nag-uutos niyan. at itaguyod ang mga prinsipyo ng internasyonal na batas at itigil ang mga aksyon na naglalabag sa soberanya ng Pilipinas at ilagay sa panganib ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda na 'Di pa man sila sumasagot, alam na natin kung ano sasabihin nila, mga tol. Tayo'y illegal na pumasok sa kanilang soberanya at ginagawa lang daw ng kanilang Coast Guard ang nararapat at ang angkop na gawin. 'Yun lang naman ang magiging sagot niyan, mga tol. at ilagay sa panganib ang buhay at kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda na tradisyonal ng nangingisda sa lugar. Ang National Task Force of the West Philippine Sea ay nananatiling nakatuon sa pagprotekta sa soberanya at teritorial na integridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hanggang kailan nga ba gagawin ng China ang mga ganitong gawain? Ano nga ba ang dapat gawin ng Pilipinas upang matigil na itong panghaharas ng China? Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo? Tulad ng tanong ni John Reps, hanggang kailan gagawin ng China yung ginagawa nila, hindi rin natin alam mga tol. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano masasabi mo? Mga tol, tignan mo 'to, Eto example mula balita mula UNTV. House resolution na kumukondena sa aksyon sa West Philippine Sea hindi tinanggap ng China, 'di ba? So naalala ninyo yung batas na pinag-uusapan natin nung nakaraan? Asa pa tayong kilalanin ng China 'yon, 'di ba? Asa pa tayong kilalanin nila 'yon. Wala silang ibang kinikilala kundi sarili nila, 'di mga tol. Minsan nga pati sarili nila hindi nila kinikilala, eh. Halimbawa, yung pirma nila doon sa UNCLOS, hindi nila ino-honor 'yon mga tol. Gano'n sila 'no. So anong aasahan natin diyan? Eto panoorin natin 'tong balita mula sa UNTV. Tumangging kilalanin ng Foreign Ministry ng China ang resolusyong inaprubahan ng Philippine House of Representatives. Kumukondena ito sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Batay kay Wang Wenbin, China's Foreign Ministry spokesperson, walang batayan, nagre-representa ng mali at sinisiraan ang reputasyon ng China ng House Resolution. Araw ng Miyerkules, December 6, ini-adopt sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution number 1494. Consolidation nito ng 6 na resolusyon na may pare-parehong issue ang kondenahin ng China sa mga illegal na aktibidad at incursions nito sa West Philippine Sea. Nakapaloob din dito ang paghikayat sa Philippine government na gumawa ng kinakailangang hakbang upang pangalagaan ng sovereign rights ng bansa at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Yun na nga yung kailangan nating hakbang na gawin, eh, 'no? Yung tayo naman yung magpalaya sa kanila, mga tol. Balikan natin 'to kung ano yung resolution na ginawa ng, House of Representatives. Sabi rito, resolution is strongly condemning, China's illegal actions in the West Philippine Sea and urging the Philippine government to assert and protect the Philippines' sovereign rights, 'di ba? Sana nga 'no, kumilos ang ating gobyerno mga tol. Hindi yung tipong nanonood lang tayo habang binobomba tayo, puro tayo diplomatic protest, eh. Wala namang ding kwenta yun para sa kanila, eh. Over its exclusive economic zone and continental shelf in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. Ang sabi nung China, si Wang Wenbin, 'di ba? Eh mali, walang batayan mga tol at paninira lamang daw sa reputasyon ng China.
ang ginagawang resolusyon ng House of Representatives natin, yung mga congressman, no? Yung kongreso, mga tol. So, kailangan talaga umaksyon ng ating gobyerno dyan, mga tol. Government na gumawa ng kinakailangang hakbang upang pangalagaan ng sovereign rights ng bansa at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Gayon din ang pagkakaloob ng proteksyon sa mga mangisda at kawani ng Philippine Coast Guard at pagsusulong ng freedom of navigation at overflight sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsagawa ng joint multilateral maritime patrols sa West Philippine Sea. Batay kay House Speaker Martin Romualdez, committed ang Kamara na gawin ang lahat ng makakaya upang protektahan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Buo rin ang suporta nito para sa puwersa at Coast Guard ng Pilipinas na nagpapatrolya sa EEZ. Rosa Licoz, UNTV. Ang dali kasing sabihin ng mga ganun, no? Pero kailangan ng aksyon. 'Di ba? Kailangan natin talaga umaksyon. Ano ba kailangan nilang gawin? 'Di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasuggest mo? Ano ang pwede mong sabihin, no? Na malay mo makarating sa kanila. Comment ka sa baba, mga tol. Yan, comment ka lang sa baba. Basahin natin yan sa mga comment section. Kitang-kita nyo naman, 'di ba? Wala silang respeto sa Pilipinas, mga tol. Hindi nila kinikilala yung mga resolution, mga batas natin, 'di ba? Na kumukondena sa kanilang mga aksyon, binabalewala nila yun, binabaliktad lang nila yun. Ang daming beses na tayong nagpadala ng mga diplomatic protest, may nangyari ba, 'di ba? So, eto yung mga ganitong pagkuha ng video sa mga ginagawa nila, mga tol. Malaking bagay na 'yan, no? Kasi nung panahon nila Duterte dati, wala tayong napapanood na ganyan. Wala tayong nakikitang ganyan. Alangan ng ngayon lang nila ginagawa yan. Noon pa naman ginagawa ng BIFAR yung pamimigay ng tulong. Noon pa naman ginagawa ng BIFAR yung pagbibigay ng mga oil, mga supply sa mga mangingisda. Noon pa nila ginagawa yan. Alangan ng ngayon lang sila hinarang at pinigil dyan ng China Coast Guard. Matagal na yan. Matagal nang ginagawa ng China Coast Guard yan. Hindi lang natin nababalitaan. Sablay doon si Duterte, mga tol. Sablay. Pero tulad nga ng sinabi ko sa ibang mga video, pagdating sa war on drugs o sa pamumuno niya rito sa Pilipinas, okay naman. Don't get me wrong, mga tol. Hindi tayo pro-Duterte, hindi rin naman tayo anti-Duterte. Pro-Filipino tayo, mga tol. No, sabi nga, palakpakan ng magaling at punahin ng sablay. Di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.